Anong ginagawa niyo? Bakit kayong mga walang saplot? Si Madam Claudia, ang nag-iisang ina ni Aaron Franco. Sunod-sunod ang paglunok ni Sandra nang makitang amo ng ina. Gusto niyang lumubog sa kinatatayuan o itago ang sarili sa kahihiyan. Anong ginagawa niya sa loob ng silid ng mansyon? Pagtatanong niya sa sarili, ngunit wala siyang makuhang eksaktong sagot para dito. Wala din siyang klarong matandaan sa nangyari kagabi. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po. Sino ka? Magkasabay na pagtatanong ni Sandra at Aaron sa isa't isa. At sabay na napatayo ang dalawa sa magkabilang gilid ng kama habang takip-takip ang kanilang mga katawan. Bilog naman ang mamatang nandidilat si Sandra. Titig na titig sa lalaki at di malaman kung anong gagawin. Sino ba tong lalaking to? At bakit kami magkasama sa kama? Pilit inaalala ni Sandra ang nangyari matapos tulyapan ang sariling katawan na hubot-hubad. Kunot-nood din naman ang lalaki na halos magdugtong ang makilay nito sa pagtingin sa dalaga. Anong ginawa mo sa akin? Bastos ka! Mariin ang pagtatanong ni Sandra. Di na nagdalawang isip ang dalaga na kinuha ang lamp sa gilid ng kama at handang ipukpok sa lalaki kung sakaling lumapit ito sa kanya. Isang malakas na tili naman mula sa biglaang pagbukas ng pinto ang pumukaw sa dalawang nag-aapoy ang mga matang nakatingin sa isa't isa. Anong ginagawa niyo? Bakit kayong mga walang saplot? Si Madam Claudia, ang nag-iisang ina ni Aaron Franco. Sunod-sunod ang paglunok ni Sandra nang makitang amo ng ina. Gusto niyang lumubog sa kinatatayuan o itago ang sarili sa kahihiyan. Anong ginagawa niya sa loob ng silid ng mansyon? Pagtatanong niya sa sarili, ngunit wala siyang makuhang eksaktong sagot para dito. Wala din siyang klarong matandaan sa nangyari kagabi. Wala siyang masabi o maidahilan pa. Nanatiling tikom ang malabi ng babae sa harap ng amo ng ina. Pilit niyang inaalala kung paano nagsimula ang lahat, ngunit mas lalo lang wala siyang maalala. Masakit lang ang ulo niya at yun lang ang ininda niya sa ngayon na lalong nagpapahirap sa kanya. Hilong-hilo siya na di mawari. Nirape ba siya ng lalaking ito? Hindi niya alam. Hindi niya rin alam kung ano o sino ito. At muli niyang nilingon ang lalaking mas lalong tumalim ang pagkakatitig sa kanya at binawi ang matingin na yon nang magtama ang kanilang mga mata. Hindi niya akalaing masasabak siya sa sitwasyon na ganito. Isa siyang konserbatibong babae at ni minsan ay hindi siya nagpahawak ng katawan kanino man. Dali-dali siyang binalot ng ina na humahangos na pumasok sa loob ng silid. Matapos magtitili ang amo, nakaharap ito sa kanya na nakayakap at nakatalikod naman ang donya. Madam, bisan ko lang munang anak ko. Pagpapaalam nito sa amo. Nang makapagbis at makalabas sa loob ng restroom, ay wala na siyang nadatnan ng mga tao na naroroon kanina. Iniwan siya ng ina na mag-isang nagbibihis, walang imik at walang pagtatanong na hindi na bago sa ina niya noon pa man. Pinatungo na lamang siya sa receiving room ng mansyon matapos siya may isaayos ang sarili. Nakabihis na siya ngunit sa pakiwari niya ay hubot-hubad pa rin siya nang pumasok sa loob ng receiving room. Unti-unti niyang iniangat ang kanyang mukha pagkapasok at do'y kumpleto ang lahat. Ang estrangherong lalaki, ang kanyang ina na mugtong-mugto ang mga mata, at si Madam Claudia. Anong nangyari? Pagtatanong sa kanya ng donya nang hinarap niya ang mga ito. Nakapustura pa din ang may edad na babae. Mahabang bestidang bulaklakin na suot, mapula-pula ang labi, habang may cold compress sa ulo na nakaupo at nakatingin sa kanya. Seryoso ito, pero wala kang makikitang galit sa figura. Kalmado itong papalit-palit ng tingin sa kanilang dalawa. Kasi po pagdadalawang isip pa ni Sandra. Pinipilit niyang alalahanin ang lahat
upang di magkulang ang tamang detalye. Ang sasabihin niya, napakagat siya ng labi ng bahagya at bago magsimulang magsalita. Pinag-aral at halos pinalaki na rin siya ni Madam Claudia. Hindi na siya iba dito. Kaya kilala siya ng ginang na di nito ugaling maghabi ng kasinungalingan. Gayunpaman, di naman niya alam kung paano sisimulan. Makikinig ako. Patiuna ng amo. Birthday po kasi ni Bunso. Pinainom po nila ako ng isang bote ng kabayo. Ani Sandra. Ng kabayo? Gulat na tanong ng ginang. Kabayong iniinom? On her disbelief. Bear po yun, madam. Hiyang-hiya na pagkaklaro ng ina ni Sandra habang palihim na sundot-sundot pang anak. So, what's in this kabayong beer? Kunot noon ang pagtatanong ng ginang sa magulo at halo-halong termino na hindi naman niya nasasaklawan. Sa totoo lang, wala sa wisyo na kausap ni Sandra sa ngayon. Masakit ang ulo niya at tila mas lalong sumasakit kakapilit na alalahanin ang lahat na nangyari kahapon ng gabi. Lumaking konserbatibo si Sandra at wala ito ni anumang bisyo. Kaya naman nang mapainom siya ng isang 500 ml na bote. Sa handaan sa bahay nila kahapon ay dali-dali siyang nagpaalam para pumunta ng mansyon. Ang plano lang niya ay ang makatakas sa mga nagiinumang mga barakong kapatid, hanapin ang ina at magpaalam para matulog sa maid quarters. Naalala rin niyang matindi ang pagkahilong nararamdaman niya sa likadong yun na nagpatuloy na dumadaloy sa sistema niya at lalo nagpapaikot ng kanyang paningin. Hindi niya akalaing ganun ang tama sa kanya ng alak. At kung ganun pa man, bakit madami-dami pa din ang tuwang-tuwa sa epekto nun? First time at last time niya naiinumin yun. Ayaw na niyang maulit pa. Sa pakiwari niya ay mabubuwag siya sa paglalakad at nag-iinit ang kanyang pakiramdam. Nais ng katawan niyang hagilapin ang kama para makapagpahinga. Naghalo ang sari-sari niyang pakiramdam lalo pa at masyadong maingay sa loob at labas ng mansyon. May mga humihiyaw sa sayawan o kaya naman ay nagtatawanan. Pilit niya na hinahagilap ng kanyang mga mata ang sariling ina, ngunit hindi niya ito makita ultimo ang anino nito. Ang hirap naman hagilapin ni inay, anas niya. Duman siya sa likod ng mansyon para maiwasan ng iba pang mga taong paroon at parito sa daanan. Ayaw niyang makantsawan pa ng ibang mga kasambahay na naroroon ng dahil sa pamumulan ng kanyang mukha. Ba't ang daming tao? Pagtatanong ni Sandra sa sarili, she was trying to recall kung may nabanggit ba ang nanay niya sa big event o social gathering ng mansyon. She was in that state of mind nang may humila sa kanya na biglaan. Ay, butiki! Nabulalas niya nang mapasubsob sa dibdib ng isang lalaki na hindi mapagtanto kung sino. And there you are. Nagulat siya sa tinura ng lalaki ngunit bago pa man din siya makapagsalita ay natikom na ang kanyang bibig dahil sa halik ng lalaki sa kanyang mga labi. Ikinabigla ni Sandra iyon ngunit wala siyang lakas para tanggihan ang mamaiinit na labi na iyon. Masyadong malakas ang epekto sa kanya ng alak na para bang panaginip ang lahat sa kanya na di niya na namalayan ang mga sumunod pa dito. She was under the influence of alcohol. Lasing siya. Lasing na lasing. Hindi nga niya alam na ganun pala epekto nun. Di na rin niya matandaan kung anong pakiramdam ng unang pagniniig. Na lalong nagpasiklab sa damdamin ni Sandra towards this pervert guy. Ninakaw ang virginity ko. She wanted to speak it out in front of him but opted not to. Kumuyom ang kanyang kamao. She wanted to kill this man. Muli niyang tinignan ng masama ang binata. Namumuo na rin ang maluwas sa mga mata niya sa nagbabadya ng pagbagsak ng anumang oras. Matama naman na nakikinig ang ginang at ang kanyang ina sa kanyang inilalahad. Walang pagkagulat sa figura ni Madam. Inaasahan ni Sandra na mag-freak out ito o palayasin man lamang silang mag-ina sa kahiyan. Since these things happened, wala tayong magagawa. Aaron has to take responsibility for these actions. Bumuntong hininga lamang ang ginang
at sinulya pa ng lalaking kanina pa nakasubsob sa mga palad. Si Aaron? Tama bang narinig ko? Tanong ni Sandra sa kanyang sarili. Hindi niya nakilala ang lalaki. Nag-iisang anak to ng mga Franco. At makailang taon na rin hindi ito umuwi ng Pilipinas. Wala rin silang balita tungkol dito. Na hindi nga ito tumawag sa kanya, gaya ng kanyang ipinangako, bago mag-migrate sa US para mag-aral. Aaron? Ang tanging niya lang nasambit niya siya lamang ang nakakarinig. Tila ba hindi makapaniwala ang dalaga. Magkababata sina Sandra at Aaron. Sabay silang lumaki sa mansyon, ngunit sa magkabilang estado sa buhay. Si Aaron ay anak ng amo ng nanay ni Sandra. Habang si Sandra naman ay paminsan-minsan nakakatuwang sa loob ng mansyon ng kanyang ina nung siya ay bata pa. Lumaki sila sa magkaibang mundo at habang tumatagal ay lalong lumalawak ang pinagkaiba ng mundong ginagalawan nila. Di katagalan ay tumira sa ibang bansa si Aaron upang mag-aral, habang patuloy naman na nagpapakabuting anak si Sandra sa mga magulang nito. Dala ng kahirapan at dami nilang magkakapatid ay pinili na lamang ni Sandra na huminto sa pag-aaral nang makatapos ng high school, habang si Aaron naman ay patuloy na itinatakbo ang sariling karera bilang isang piloto. Muli niyang nilingon ang lalaki sa pag-asang nakikilala siya nito at namukaan marahil ay pareho ngang nagbago ang kani-kanilang physical structure, boses at pananamit. Tumangkad na ito at di napatpatin tulad noon. Malaki ng katawan at may kakisigan na ito. Kulot ang buhok na dati ay hindi naman. Malamlam ang mga mata na parabang sa mabidang lalaki sa mga teleserye. Moreno ngunit mamula-mula ang kutis, makinis ang balat at smooth na parabang walang pores na masasalat. Makapal ang mga kilay at perfect shape ang figura ng mukha. At natuon naman ang kanyang mga mata sa makakapal na labi nito na mamula-mula. Ngayon niya lang napansin na somehow Aaron becomes God in his figure. Lumaki pala siyang gwapo sa isip niya. Nasa ganong tagpo si Sandra na bigla siyang lingunin ng kababata na ikinabigla ng kanyang sarili. Kumunot ang noo nito at sumimangot. Bigla siyang nataranta at binawi ang tingin mula dito. Hiyang-hiya siya at nabahala na baka maisipan nitong ginusto niya ang lahat. Anyway, nag-iisang anak si Sandra sa pamilya niya at di sila iba dito. Di ko akalaing sa ganitong paraan ulit kayo magkikita ng kababata mo, Aaron. Dahil dyan, I want to secure her future. Ayoko sa lahat, may naagabyado tayong tao. At mas lalong hindi maipinta ang mukha ni Aaron sa narinig. Tila ramdam niya na merong nagbabadyang plot twist sa buhay niya na hindi niya magugustuhan. What do you mean? Paglalakas loob na tanong ng binata sa ina. Ipapakasal ko kayo sa madaling panahon. Kasal? Sabay na napabulala si Sandra at Aaron sa naulinagan nilang dalawa. But ma'am, this is not fair. Ipapakasal mo ako sa anak ng maid? How dare to say that? Hindi kita pinalaki para maging walang modo. But this is not fair. Hindi lang naman siyang babae na kasama ko at naikamo ko sa buong buhay ko. This is just an ordinary thing para ikulong mo ako sa kasal-kasalan na yan. Sus Mariosep Santissima. Aaron, naririnig mo ba ang sarili mo? At kilala mo ba ang kausap mo? May point here. Kung ikasal din lang ako, bakit di pa yung mga nauna sa kanya? Edukada, matalino, at socialites. Unlike her. In the first place, she's not the first one. Pangangatwiran pa nito. Isa pa. Can't you see, ma'am? This is just a setup. Nasilayan ni Sandra ang lalong pag-iyak ng ina sa mga panlalait ng kababatay niya sa kanya. Naawa siya sa sarili, lalo na sa sariling ina. Ngunit wala naman siyang magawa. Masakit naman talagang katotohanan, pero mas masakit marinig iyon sa dati mong kasakasama, kalaro at kaibigan. Hindi na nakatagal ang katiwalang ina. At nagpaalam na ito na maunang lumabas. Hindi na natiis pa ni Sandra ang mga lumalabas sa dating kababata. This is a direct humiliation for her. At ang totoo, hindi naman siya
kaladkaring babae para mapagbintangan lang ng kung ano-ano. Hindi niya ito inakit at mas lalong hindi siya nag-first move dito. Hindi nga niya alam na nakabalik na ito. Ma'am Claudia, kung mararapatin niyo po sana. Pagsisimula niya. Hindi ko po sana gustong ikasal sa anak niyo. Walang kagatol-gatol nitong pagtanggi. See? Ayaw din niya. Pagsang-ayon pa ni Aaron, bahagyang lumuwa ang pagkakangiti nito na para bang nagkaroon siya ng kakampi sa katauhan ni Sandra. Napatitig lamang ang ginang sa sinabi ng dalaga. Ikinagulat niya ito at biglang nagseryoso ang mukha na para bang hindi na gusto ng narinig mula kay Sandra. Enough! Mataas ng boses ng ginang at sabay talikod sa kanilang dalawa. Aaron, sambit pa ng ginang nang mahawakan ang knob ng pinto. Living the bachelor lifestyle comes to an end here. And please be good. At tuluyan na itong lumabas ng pinto. Kitang-kita ni Sandra ang pagkadismaya sa mukha ng lalaki. Kung makaasta ito ay para bang luging-lugi siya na akong pakakasalan. Kapal ng mukha. Siya nga itong gamit ng katawan ng iba. May pandidiri siya sa isipan na yon. Pakiramdam nga niya ay sa tagal ng pamimili niya sa malalaki ay dito pa siya napunta sa maari naman na mas naging maingat siya sa sarili. Happy? Sambit pa ni Aaron. Mas lalo siyang nainsulto sa sarkastikong salita ng lalaki na nasa harapan niya ngayon at nakatayo. Ganyan ba talaga kataas tingin mo sa sarili mo? Sorry ha, pero hindi porket anak ka ng mayaman eh. Lahat gusto ka maging asawa. She smirked. For your information, Aaron, hindi ka gwapo. Swerte mo nga. Virgin mo ko nakuha. Kasi sa totoo lang, hindi ka worth it para sa virginity ko ni-reserve ko ng pagkatagal-tagal. See? Gamit na gamit yung katawang mong di naman. Di naman ano? At tumuyo pa ito ng maayos. Kaya naman mas lalong kumarbang katawan nito sa three-fit na t-shirt nito. Mayaman ka lang, pero you are not that attractive. Pagsisinungaling pa niya. Wala nang Madam Claudia, kaya wala naman siyang nakikitang masama kung bahagya niya itong gantihan sa pambibisit at panlalait sa kanya bilang isang mahirap at sa pamimintang na pinikot niya lang ito. Those women of yours had a terrible taste in men. Dugtong pa niya, sabay ngisi pa in front of him. What? Hindi niya na hinintay na makapagsalita pa ito nang mas marami sa kanya. Taglian na tinalikuran niya na ang binata at mabilis na lumabas ng kwarto ni iyon. Patong-patong ang kaba niya matapos makalayo sa binata. Pakiramdam niya. Pag nagtagal pa siya roon ay mauubusan na siya ng English. Inipon-ipon niya rin yon mula nang pinag-aral siya ni Madam Claudia. Maliban sa madalas pa siyang kinakausap ng English ng may edad na babae. Pinagpawisan siya doon. At alam niya na nakapunto siya against Aaron. Akala niya pisikal lang nagbago sa lalaking yon. Overhaul pala ito. Mas sumama pa ang ugali. Hindi dapat sila makasal ng lalaking hambog na iyon. Kailangan niyang makaisip ng paraan. At dito na nga po nagtatapos ang Kabanata 1. Magagawan kaya ng paraan ni Sandra upang hindi matuloy ang plano ni Doña Claudia na ipakasal ang anak nitong si Aaron sa dalaga? Abangan sa Kabanata 2. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.